kasong isinampa ng Ombudsman laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa na i-raffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan. Hold departure order laban sa senador, hiniling din ng Ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. RMN Live Report. Iniling na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na isa ilalim sa hold departure order si Senador Jinggoy Estrada at pang DPWH officials na kinasuhan ng plunder at graft kaugnay ng kailang pagkakasangkot sa flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ang kaso laban kay Estrada kaugnay ng illegal budgetary insertions and project allocation ng DPWH infrastructure portfolio ay para sa fiscal year 2025. Pati sa reklamo, tumanggap umano si Estrada ng 573 million pesos ng flood control kickbacks. Kabilang sa kinasuhan, sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga local engineering officials mula sa National Capital Region, na sina Assistant District Engineer Henril Cesar Cortuna at District Engineer Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Nagbigay linaw din si Clavano sa ilang mga original na kinasuhan. Kanya inalista nila sa kinasuhan si DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ay sa kadahilan ng patay na ito. Gayun din sina DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerald Opulencia at dating Bulacan Police District Engineer Henry Alcantara. Ito ay sa kadahilan ng sila ay formal na naging testigo sa kaso. Wala namang piyansang inirekomenda ang Ombudsman para kina Estrada at mapang akusado. Sa sandaling may makitang sapat na batayan ng anti-graft court, agad umano maglalabas ng arrest warrant laban sa mga akusado. Following standard judicial procedure, we anticipate the immediate raffling of the case to determine which specific division of the anti-graft court will handle the trial. Once assigned, the designated division will conduct its own independent judicial evaluation of the records. If the Honorable Court finds probable cause, we anticipate the subsequent issuance of warrants of arrest against the principal respondents. The Office of the Ombudsman has recommended no bail for the respondents in this case. Likewise, the office will pursue hold departure orders for the respondents so as to preserve the integrity of the case in court. Nang tanungin naman si Clavano kung maaaring humingi ng proteksyon sa Senado si Estrada sakaling makapagpalabas ng arrest warrants, hindi naman ito nagkomento pa. Samantala, sa kapapasok din na balita, formal nang nairaffle ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Estrada at iba pa. Naitalaga na nga sa iba't ibang dibisyon ang paghawak sa mga kaso. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division, habang ang unang graft charge ay sa 2nd Division at makakasama ni Estrada rito si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ang ikalawang graft ay napunta sa 5th Division kung saan kapwa-akusado sina Bonoan at sina Assistant District Engineer Henril Cortuna at District Engineer Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Ang mga dibisyon ang magsasagawa ng kailang mga hearings o mga pagdinig. Kasama sa DZXL RMN Manila, Rajuman Mike Goyagoy, Atak RMN.